Hoy, matanda, balita ko makakalabas ka na. Simula ngayon, akin na ang selda na ito. Mag-empake ka na at lumayas ka rito. Gusto mong mamatay? Ikaw na matanda ka, lakas ng loob mong sumagot kay Tigre. Noong gumagalaw pa ako sa labas, ikaw ay musmos pa lang. Tumigil ka agad. Tigre, gusto mo ba talagang mamatay? Bakit po kayo nandito? Tinuturuan ko lang ng leksyon ng isang matandang malapit ng makalaya. Alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Kung nahuli pa ako ng isang saglit, wala nang makapagliligtas sa buhay mo. Siya, hindi ba isa lang siyang sobrang ordinaryong preso? Tikom. Ang nasa harap mo ay ang mismong siyam na ulong dragon noong 15 taon na ang nakalipas. Sigurado ka bang kaya mong kalabanin siya? Hindi ko nakilala ang tunay na bigatin. Hindi na mauulit, hindi na talaga. Patawarin niyo na ako. Chen, tama na. Ngayon ako makakalaya. Pupuntahan ko ang anak kong babae. Ayokong may anak na dugo. Sige, oras na. Matagal nang naghihintay sa labas ang mga tauhan. Maligayang paglaya, Zing. Ano ang ginagawa ninyo? Anong panahon na ba ito? Zing. Sa wakas, dumating din ang araw na makakalabas ka. Ipinapaubayan na namin sa inyo ang buong kapangyarihan ng grupo. Haha. Lumaki ka na, at may ibubuga ka na rin. Nakasuot na ng Amerikana ngayon ang mga kapatid. Noong makulong ako noon, ginawa ko iyon para bigyan ng malinis na pangalan ang mga kapatid. Kapag tuluyan na akong tumanda, sa iyo na ang grupo. Pero dapat sumunod ka sa patakaran. Pero ngayon, ang gusto ko lang ay makasama ang asawa at anak ko. Mamuhay bilang ordinaryong tao. May isa pa akong bilin. Ipasa mo ang utos. Ang dragon ay nagretiro na. Walang sino man ang pwedeng manggulo sa pamilya niya. Pero sa Jiangcheng, si Lin pa rin ang hari. At kung may kahit tititing na mangyari sa kanya, ipalilibing ko kasama niya ang buong syudad. Bumalik na ako. Zing, 1 Bumalik na ako. Hindi na ako aalis pa. Ako na ang kikita para buhayin ka. At para sa anak natin. Zing, may isang bagay. Sana huwag mo akong sisihin. Pagkatapos mong makulong noon, madalas kaming guluhin ng mga kaaway mo sa lansangan. Para maprotektahan ang batang nasa sinapupunan ko, napilitan akong lumipat dito sa pinakamahirap na barong-barong ng gabing iyon. At dito kami namuhay ng tahimik at nakatago habang lumalaki si Nian araw-araw. Hindi ko nang ahas na sabihin sa kanya, na ikaw ang alamat ng ilalim ng mundo noon. Natakot akong ihiwalay siya ng mga kaklase niya, o mas malala, maliga pa siya. Kung ganoon, ano ang sinabi mo sa kanya na trabaho ko? Nagsinungaling ako at sinabi ko, na dahil sa katakuripot mo noon, nagnakaw ka ng bakal at takip ng imburnal sa construction site. Nahatulan ka ng 15 taon. 1 tama ang ginawa mo. Basta ligtas kayong mag-ina. Ano naman kung magnanakaw lang ako ng bakal? Ma. Sino siya, at bakit nasa bahay natin? Nian. Ako ang papa mo. Bumalik na ako. Ito ang red along ginawa ni Papa para sa iyo habang nasa loob ako. Nian, ano ang ginagawa mo? Bakit mo tinatapon ang red along bigay ni Papa? Ayos lang. Moa, gusto mong tanggapin kong ama ang isang dating bilanggo. Dahil sa kanya, mula bata pa ako, minumura na ako ng mga bata sa kanto. Naanak din ako ng magnanakaw. Tingnan mo ang mga tatay ng iba, kahit tagahatid lang ng pagkain o kargador sa construction. Marangal pa rin silang kumikita gamit ang sarili nilang mga kamay. Pero ikaw, nagnanakaw ka ng bakal at takip ng imburnal. Dahil lang sa kapiranggat na pera sa lumang bakal, nakulong ka ng 15 taon. Alam mo ba, kapag pinupunan ko ang family information form sa school, tuwing aabot ako sa parte ng ama, sobrang nahihiya ako. Wala akong tatay na tulad mong dating bilanggo. Kadiri sa akin ang lahat ng tungkol sa iyo. Nian, mali ang mga sinasabi mo. Palpak ako bilang ama. Simula ngayon, maghahanap si Papa ng matinong trabaho, at magbabagong buhay. Hindi ko na ipapahiya ang mahal kong anak. Maghahanap ka ng trabaho, ikaw na 15 taon nang nakulong. May kaso pa at nasa edad na. Sino ang tatanggap sa iyo? Bawal na bawal kang pumunta sa school ko para hanapin ako. Hindi ko kaya ang kahihiyang ito. Zing, pasensya na. Napalaki ko ang anak natin ng ganito. Hindi mo kasalanan. Ako ang napakalaki ng pagkukulang sa inyong mag-ina. Hindi ako naniniwala na hindi ko mapapalambot ang puso ng sarili kong anak.
May bagong bukas na ihawan malapit kina Nian. Ang bango ng amoy. Oy, hindi ba si Linian ito, yung dukhang estudyante sa klase natin? Ngayon, pati sa tabi ng kalsada, yung tigbarya na basurang inihaw, pinaglilihian mo na, naglalaway ka pa. Gusto mo ba? Ikukuha ka ni kuya, hahaha. Wang Hao, linisin mo ang bunganga mo. Sino ang may gustong kumain ng pagkain mo? Huwag kang umalis. Binibigyan ka na ng puwang, ang kapal mo pa, bitawan mo siya. Ikaw, ano bang balak mo? Huwag kang lumapit. Papa, tumigil ka. Gusto mo bang makulong ulit ng 15 taon? Gusto mo ba akong gawing anak ng mamamatay tao? Array. Iya, huwag kang magalit. Bata pa kasi, hindi pa marunong umintindi. Sino ka ba? Isang dating bilanggo na nagbebenta lang ng inihaw. Lakas mo namang makialam sa buhay ko. Kuya Hao, pasensya na. Mali si Tito, huwag mo na akong patulan. Hahaha, astig ka talaga, Kuya Hao. Itong matandang inutil, nasindak lang, ni Kibo wala. Grabe, nakakatakot naman. Linian, ito ba yung tatay mong kakalabas lang sa kulungan? Nakakamatay sa tawa. Bagay ang hampas lupa sa duwag. Perpektong magkapareha, hahaha. Pasensya na. Pinilit mo pang pumunta sa tapat ng school ko, para malaman ng lahat na may tatay akong dating bilanggo. Masaya ka na ba ngayon? Ni isang munting siga, takot ka pa. Binubuli na ang anak mo. Ni Kibo wala ka pa rin. Anong klaseng lalaki ka? Galit ako sa iyo. Sana manatili ka na lang habang buhay sa kulungan. Huwag ka nang bumalik kailanman. Nian. Hoy matanda, gusto mo nang umalis. Ginulo mo ako tapos lang AS ka na lang. Sobra mo naman akong Nina maliit. Ano bang gusto mo? Maniwala ka o hindi, isang tawag ko lang. May darating na babaligtad sa bulok mong tricycle. Ganun ba? Naniniwala ka ba na sa isang tawag ko lang, pwede kong ipagiba ang bahay ninyo? Ha. Tanda. Nabobo ka na ba kakaupo sa kulungan ng matagal? Alam mo ba kung sino ako? Ikaw ba ang laging nambubuli sa anak kong babae? Si Nian ba? Oo, ako nga. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang anak mo dahil may ama siyang ex-bilanggo. Ama. Ha. Bibigyan kita ng isang tsansa. Simula ngayon, huwag mo nang gagalawin ang anak ko. Kung hindi, pagsisisihan mo ito, tanda, mukhang sawa ka na sa buhay. Ang tatay ko si Biaoge ng lugar na ito. Bago ka magmalaki sa harap ko, tingnan mo muna kung sino ka. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Lipunang may batas ito. Ano, lulunukin ba nila ako? Ayos. Tanda, ikaw ang may gusto nito, ha? Tawagin mo si Hongbao. Pumarito kayong dalawa sa gate ng eskwela. May isang makong dito na lakas loob akong bangging. Diyan ka lang at hintayin mo ang katapusan mo. Ay ho, huwag kang masyadong mayabang. Baka ikaw mismo ang matusta. Sa wakas, dumating din kayo. Dakmain ninyo ang tandang ito. Ngayon, ipapaintindi ko sa kanya kung ano ang totoong takot. Hoy, ano ang ginagawa ninyo? Huwag kayong manggulo rito. Umalis na kayo. Kung hindi, dadamputin ko kayong lahat. Oo, matanda. Maswerte ka lang ngayon. Binabalaan kita. Ang mga pwesto rito, ang tatay ko ang may hawak. Bukas, ihanda mo ang 5,000 protection fee. Kapag kulang kahit 5, wawasakin ko ang pwesto mo. Kapag wala kang mailabas na pera, bukas, papatikin ko sa hirap ang anak mo. Kung talagang gusto ninyong mga langgam na mamatay, ipapakita ko sa inyo kung anong kulay ang langit ng Jiangcheng. Nian, ano ang nangyari rito? May nang-api ba sa iyo, anak? Bakit kailangan pang bumalik ni Papa? Bakit ako nagkaroon ng ganitong kaduwag na ex-bilanggo na? Ama. Nako, anak, siya ang papa mo. Paano mo nasabi iyan tungkol sa kanya? Hahaha. Zing, ano ang nangyari sa kamay mo? Nagkaproblema ka ba sa pwesto kahapon? Ayos lang ako. Nadikit lang ako sa kalan kahapon. Zing, umuwi si Nian kahapon na umiiyak halos buong gabi. Naapi na naman ba siya sa eskwela? Bata pa naman siya. Mataas lang ang pride niya. Lilipas din iyan. Basta nandito ako, walang guguho. Bakit nangangahas ka pang pumunta rito? Ang tatay ng batang Koops na binangga mo kahapon. Delikadong tao iyon. Ayos lang. Ano na ba ang panahon ngayon? Ano pa ang dapat katakutin? Makinig ka sa payo ko, kapatid. Mag-empake ka na ngayon at tumakbo. Ang nabangga mo kahapon ay ang ama ng batang si Wang Hao. Kilalang ahas ng lugar iyon. Narinig ko, nagsalita na si Biaoge ngayon. Pupuntahan ka raw niya ngayon para gawing inutil ang isa mong kamay. Salamat, kuya. Ayos lang. Marangal ang hanap buhay ko, sa liwanag pa ng araw. Ano?
Aabot ba sila sa puntong sila na ang batas? Bakit pumupunta ka pa rin sa gate ng eskwela? Hindi ka pa ba kontento sa kahihiyang sinapit mo kahapon? Ang gusto lang ni Papa ay marangal at malinis, na kumita para buhayin kayo ng mama mo. Paanong nakakahiya iyon? Ex-bilanggo ka na kung ex-bilanggo. Ano man ang gawin mo, hindi mo na malilinis yan. Pindutin ang link sa ibaba para mapanood ang buo.